Alam mo, mag-iisang taon na tinitingnan ko yung mga litrato namin. Nakasmile pa rin siya. To the very last. Ito maintindihan ito ng mga tao ang mga taga Davao. May tatlong klaseng tao talagang mapaiyak si Mayor Rudy. Yung mga bata, yung mga babaeng inabuso, at saka yung mga matatanda, lalong-lalo na sa kanyang nanay. I will bring you back to the time when he already realized that the presidency is already there for him. Early morning of the following day after the election, nakita niya na yung yung laki ng agwat doon sa counting. At he can very well see that he would be the next president of the republic. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa puntod ng nanay niya. Nagdasal sa puntod ng papa niya at sa nanay niya, nagdasal at sinabing, "Tabangi ko, ma. Tulungan mo ako, ma." Alam mo, mag-iisang taon na tinitingnan ko yung mga litrato namin. Ngayon ko lang nabalikan. Nakasmile pa rin siya. Up to the very last. Pati ka lahat ng mga kasama sa plano. Halos nag-iiyakan. Sabi ko sa kanya, let's kayo may gawa nito. Huwag nyo na isama yung leche. Ganun ba? Nagpapatawa lang po si Sir. His last supper in Villamor Air Base. Ito po, simpleng hapunan before he was brought to the Biro mo, 1 year na pala ngayon yun. Ngayon. Ngayon ang first year, no? Wow. For those of you who don't understand the man, I would invite you to go to Davao at puntahan nyo yung House of Hope at Bahay Kalinga. Yan yung dalawang advokasya ng dating Pangulo. And perhaps you will know and understand the kind of man that he is.
Nung hearing pala, before the hearing, nag-usap kami sa ano. Binasa ko sa kanya, ito ang sasabihin ko. So I read yung script, yung manifestation ko. Alam mo, smile. Nag-smile siya. Yan, okay lang sa'yo. Oh, okay na. Wala. Sabi ko nga sa kanya, pasensya ka na sa English ko minsan. Hindi, okay lang yan. Attorney Vet, Yes, I guess I'm sorry I cannot help but be emotional, kasi outside of the context of law is the human side of all of what's happening right now. PRRD was a complex person, but he is such a human being puno ng malasakit. Ang nakikita lang kasi ng taong bayan, yung tapang. Yung malasakit, ino-overshadow. But it is this character of him that endears him sa masa. Taong bayan, masyado ng, overused. But yung malasakit dun sa mga kulang sa buhay. And I guess that's the reason why he's wanted very much to stay with PDP. Ang motto ho ng PDP is Pilipinas dapat sa Pilipino. Yun ang sinasabi niya, gusto kong litisin ako ng kapwa ko Pilipino kasi kung may pananagutan ako, dito ako mananagot sa aking mga kababayan at hindi ko yan tatakasan. Subalit, nung sinabi niya na ginampanan niya yung kanyang trabaho bilang Pangulo, hindi ho natin makakaila na nandun pa rin yung malambot na puso niya para sa ating mga kababayan. Kaya sa aming maaabot na 3 abogado, pinapaintindi namin sa inyo labas sa aming mga emosyon. Ano ba ang nakikita naming karapat-dapat na mga pananagutan sa batas sa paglalapastangan ng kanyang karapatang pantao. Naway itong episode ng kapihan mamulat sa inyong mga mata na sa labanan ito, sa labas ng emosyon, kailangan po talaga manaig ang batas. Kasi kung hindi magkakaroon na tayo ng anarkiya. And I think this is what the President wants us to do. Intindihin ang batas kahit kailangan niyang magsakripisyo na malayo sa kanyang pamilya, malayo sa kanyang mga kababayan, malayo sa kanyang bansa. If this is the ultimate sacrifice para mamulat ang ating mata, I guess wala na tayong ibang mahihiling sa isang kapwa Pilipino kung hindi pasalamatan siya sa kanyang ginagawa matapos ang isang taon na nagdaan. At patuloy niyang gagawin para lang mamulat tayo sa ating mga karapatan.